Ayun. Oo daw. Ayan. Daming thumbs up. Excuse me. Pwede nyo na po ako ipako sa krus. Sobrang na sa tatlo. Ayan, nagtawa na sila. Patawarin niyo ako. Huwag niyo ako ipako sa krus. Hallelujah. Alam nyo, tuloy tayo. Yung not once but twice but thrice. Hallelujah. Ang kagandahan doon ay pinatawad siya ni Lord. Bakit? Tinanggap siya eh. Di ba nakabawi si Peter? Alam nyo, balikan nga natin kanina yung sabi natin na may mga pagkakataon na si Lord tinatawag tayo. Sabi natin kanina, di ba? Tinawag ni Lord ang first disciples in that same place. And yet, tinawag pa rin ni Lord sila doon. Maybe that is a reminder and restoration. Why reminder? Ipapaalala lang sa kanila ni Lord na ano? Di ba sabi naman ni Lord, hindi kayo nakikinig eh. Sabi siguro ni Lord sa kanila, hindi kasi kayo nakikinig. Bakit hindi nakikinig? Di ba sabi ni Lord, kung papagalitan pa o sasabihan niya yung mga disciples, hindi kayo nakikinig eh. Di ba sabi ko sa inyo, ako'y mamamatay at pagkatapos ng 3 araw ako'y mabubuhay. Hindi nila na kasi naiintindihan yun eh. Kaya nangyari ito ulit para ipakita na kanila, i-remind sa kanila ni Lord, di ba sabi ko sa inyo? And so that they will be restored. Restoration yun. Na kaya uli sila, nagpakita uli si Lord, kaya niya minit dun si Lord para pakita na, may mission kayo eh. May mission kayo. Di ba ito sa Great Commissioning? Sa Matthew 28, kinomission sila ni Lord eh. At kung sila kinomission ni Lord, tayo rin yun eh. Tayo na mga tinawag, kinomission din ni Lord tayo para to spread the good news to every people. Di ba sabi ni Lord, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. That is our mission. That was the mission of the 12 disciples. And that is also your mission. Kaya nagkaroon ng restoration. Kaya pinakita ni Lord din doon na, don't stay on your old nets. Bakit old nets? Old life yun eh. They went back to their old life. They went back to the fishing that they usually do. Di ba hindi na sila fishers of people eh. Hindi na sila fishermen eh. Rather, di ba sabi ni Lord, from now on, you will be fishers of men. So hindi naman niya tuloy sinabi, from now on, you will no longer be fishermen. Hindi na kayo mangingisda, pero fishers of men. Iba yung fishermen sa fishers of men. Iba yun. Kaya, dapat, we go out of the old nets. Bakit old nets? Doon tayo sa lumang mga net. Kasi sa net sila nabuhay. Sa pangingisda eh. You go out of your old nets. Hindi ka na pwede. We go out of our old life. The life that we have now is not our old life anymore. Kaya nga, new life eh. New life with Jesus eh. Kaya kasama natin ang Diyos. We should not be having our life anymore in the old nets. And we should always listen to Jesus' voice. And we should also always recognize na it is the Lord. Sometimes we do not recognize the Lord. Or sometimes or maybe most of the time. Hallelujah. Dapat we step on. Why? Because God is calling you again.
Tinawag uli ni Lord si Peter. Ganun din, tinatawag din niya tayo. Palagi. Bakit palagi niya tayong tinatawag? Matitigas nga ulo natin. Paano yung balik natin sa old life? Paano yung balik natin sa pagkakasala? Paano yung balik natin sa mga bagay na tayo ay nandun sa comfort zone? Dapat hindi na. Kaya lagi tayong tinatawag ng Diyos. Kaya magandang tugon doon, pag tinatawag ka ng Diyos, dapat tumugon tayo. Problema kasi minsan, tumutugon nga tayo, kaya lang, hindi natin matugunan yung dapat natin gawin. We commit sins. Or para tayo si Peter, we deny Jesus every time we commit sin. Na dapat hindi na. Kaya we are blessed kasi meron tayong ganitong Friends of the Bar. Meron tayong mga iba-iba pang gatherings. Na patuloy tayong pinapaalalahanan ng Diyos. Katulad ng pagpapaalala niya sa mga disciples, kay Peter, katulad ng pagpapaalala niya. And when we have that reminder from the Lord, then restoration will follow. All of us will be restored. Bakit? Kasi pinakinggan mo ulit ang Diyos eh. Susunod ka uli. Sa pagtugon mo, may kaakibat yun na yung obedience mo, di ba? May kaakibat yun na ay kailangan mahal ko ang Diyos. Kailangan nandun yung pagmamahal ng Diyos. Kasi kung wala pagmamahal ng Diyos, hallelujah, mahirap ang obedience. How can you follow somebody if you do not love him? Para sa mag-asawa, di ba? Paano mo susundin yung mga gusto niya? Kung hindi mo siya mahal. Sa pamilya, kung hindi mo mahal, paano ko susunod? In the community, di ba? In the community where we belong. Kung wala yung pagmamahal, how can you follow? Tanggalin mo yun. Nahihirapan tayo sumunod. Sigurado yun. Mahihirapan tayong sumunod. Kaya ang ganda nung deja vu. Nangyari ulit. In every deja vu in our life, kung nangyayari ulit yun, at paulit-ulit na nangyayari na pinakikita sa iyo ng Diyos, and yet, para namang wala kang pakialam na kinakausap ko na ng Diyos, para namang tayo ay hindi mo na masasabi katulad ni John the Beloved na, it is the Lord. Sayang. Sayang po yun. Ito, paulit-ulit yung sinasabi. Sayang yung ating mga gathering na ganito. Kung paulit-ulit ang pinakikita sa iyo ng Diyos na yung magandang plano niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat, and yet, para naman hindi ka interesado, bakit nga ba minsan ulit tayo hindi nagiging interesado? Kasi minsan mahirap yung pinagagawa sa atin ng Diyos. Kung may mahirap mang pinagagawa sa iyo ang Diyos, lagi mong tatandaan. Sabi ni Lord, my grace is enough. Naalala ko yung anak ko po, salamat po nga pala sa mga nag-pray. Engineer na yung aking bunsong anak. Nakapasa na siya noong April 7. Engineering. Civil engineering. Ayan, salamat po. Ang dami ang dami emoji. Hallelujah. Nung bago siya mag-exam, nung araw na yon, papunta kaming sasamahan namin siya.
sa school pag exam nila. Bago nung araw na yun, namili kami ng mga gamit niya. Kailanganin, mga envelope, mga folder, lahat ng requirements ng PRC. Bless na bless ka kami kasi may outreach kami dapat doon sa Apari. Ang aming outreach, pag nagpupunta kami sa Apari, ay mga minsan, minimum of 8 days. Minsan 2 weeks.